Okay, so magandang umaga sa iyo, hapon o gabi man, depende kung anong panahon ngayon. Um, may nais lang akong i-share sa inyo tungkol dun sa message sa YouTube ni Liam Leo, no? Na ano raw yung pagkakaiba ng HR department sa audit department. So, yung question na yon medyo napaisip ako kasi meron palang audit department. No? So, but I will give my opinion or my um, information tungkol diyan, no? Based on kung ano yung pagkakaalam ko ngayon. Especially ngayon, kasalukuyan na ako ay uh, empleyado ng isang organization. So, una, ang pagkakaiba nila, um, si HR department is siya yung backbone ng ating organization. So, ibig sabihin, malaki talaga ang function o ginagampanan ng isang HR. No? Kasi bakit? Nandyan yung recruitment and selection, nandyan yung compensation and benefits, no? Pinag-uusapan ano ba mga programa tungkol sa mga benepisyo ng mga tao, no? Nandyan ang DOLE compliance, no? Kapag may mga complaint or may mga kailangang i-comply na hinihingi ng ating government, no? Which is yung DOLE. Nandyan din ang timekeeping. So, tinitingnan kung magkano ang sasahurin ng ating mga empleyado. Nandiyan din ang learning and development na kung saan naman tinuturuan o binibigyan natin ng sapat na kaalaman, competency o behavioral man yan, attitudinal, no? Para sa mga empleyado natin na alam natin na makakatulong ng lubos sa ating organization. Nandyan din sa HR ang performance management system, policy formation. So lahat ng mga procedures, no, systems, development, nandyan yung mga uh, lahat ng mga proseso o no, procedure na dapat meron ang isang company ay kinakailangan alam ng department yan ng HR. Unlike with the other department like accounting, more on finance sila, katulad ng procurement, more on purchasing, o iba yung logistics, more on delivery, yan. So magkakaiba talaga, no? But the spice of this is katulad niyan, meron kang binanggit na audit department. Hindi ko alam kung may audit department talaga, which is, pero, in our organizations, meron kaming mga internal auditors, which is part of the audit team. No, paano nangyari yon? So, since we are certified ISO, no, 2015, is kami ay nagpa-certify sa external auditor na nagpa-certify kami sa isang certifying bodies na kung saan sinasabi sa amin na kami ay certified ISO na. So, bago mangyari yon, marami mga requirements na kailangan i-comply. So, una, meron siyempre yung quality management representative. Yung quality management representative, siya yung representante ng inyong organizations tungkol sa quality. Pwedeng yung HR manager nyo or yung top management, depende kung sino i-appoint. Ina-appoint po kasi yan ang part ng audit department. Ina-appoint po yan, no? So, sa HR, hindi siya ina-appoint kasi nga, nag-a-apply ka, di ba? So, dito sa audit, ina-appoint siya, no? So syempre, hindi naman yung gagana kung wala siyang mga internal auditors. So, sa internal auditors, siya naman yung uh,
gaganap, mag-audit ng bawat proseso, procedures ng bawat departments. So, pero bago ka maging internal auditors, bago ka i-appoint, may mga series of training kang aatenan dyan. Meron kang ISO process management, meron ka dyang aatenan na internal auditors, paano ba maging internal auditors, ano ba yung role. So, talagang gagastos at gagastos yung company para lang magkaroon sila ng ganong klaseng department, which is yung internal audit department. So, kapag kaya, ginagawa dyan, yearly, depende sa procedure nyo, annual na ginagawa yung audit. Then, once na ma-audit kayo, so saka tayo mag invite ng external audit para ma-ensure na yung mga ginawa natin ay talagang quality. Talagang tayo ay dumadaan sa tamang proseso. Kaya nga siya ISO, no? So, kung naririnig nyo yan, Quality Management System, no? So, yun yung binabanggit ko sa inyo. Ngayon, ang anong pagkakaiba nila? Pagkakaiba talaga nila, yung function nila. Kasi ang function naman ng HR ang dami. 'Di ba? Katulad ng nabanggit ko kanina. Ang function naman ng audit team ay to audit. Kaso lang yung misconception about audit na kapag in-audit ka is hinahanap yung mali. Hindi. Actually, hinahanap nila yung room for improvement. Ano ba yung OFI? Opportunity for improvement ng organization. Or else, kung may mga minor compliance or major compliance kayo, yun lang naman yung kailangan nyo i-comply. So, si internal audit, pwede siyang HR. HR, pwede siyang, kumbaga, may tinatawag tayo yung um, job enrichment, no? Pwede mong pasukin yung larangan ng audit as an HR or vice versa. Pwedeng internal audit to HR. So, hindi lang HR nagiging auditors, bagkus yung mga ibang department. Kasi nga, pinag-uusapan din natin dito yung quality ng service o product ng isang organization. No? So, kung magiging part ka ng audit team, magiging part ka ng HR, so be blessed kasi bakit? So, I know na lahat ng information, lahat ng matutunan mo ay may apply mo sa totoong buhay. Yeah. So, I hope nasagot ko sa iyo yung tanong mo, Leo, yung pagkakaiba ng HR department and audit department. See you.